Magdeklara yan ng martial law. Makakatikim yan ng martial law ng taong bayan. Subukan mo, BBM, magdeklara ka martial law. Subukan mo. Makakakita kayo ng martial law ng taong bayan. Ubusan tayo. Gusto nyo, ubusan tayo. Mas marami kaming matitira. Kasi matitinong Pilipino, marami. Nakita ko. Mas maraming matinong Pilipino kaysa sa walang yang Pilipino. At tong bansa na to, hindi kinakailangan dumami pa ang mga walang yang Pilipino. Nasa isipan na nila tanggalin ang Sara Duterte, patayin ang Sara Duterte. Tirahin ang digong. Yun na lang isipin ninyo. Ang digong Duterte, ha? Yun lang sa 5 presidenteng dumaan ang nagsabi ilibing. Regardless, tumahimik na kayo, mga Pilipino. Yan lang si digong. Anong isusukli mo? Hayop ka. Hayop ka. Hindi makapilipino, hindi ugaling tao yung ginawa-gawa mo. Ipapa-ICC mo yung tao. Kaya pagka umikot ang gulong, ako mismo ipapahukay ko yan. Ha? Inday Sara, wag na ikaw. Wag na ikaw, ako na lang. Papahukay ko talaga yan. Kung kinakailangan magpadala ng bako, papakayod ko yung nicho mo. Animal kayo, contempt kayo ng contempt. Nasaan galing yung kapangyarihan ninyo? Sa taong bayan. Pinadapaw lang kayo ng kalabaw. Kayong mataas panlipad ninyo. Kaya babawiin namin lahat yan. Kahit magkapatayan tayo, magkaubusan tayo ng lahi, babawiin namin yang pinahiram lang namin sa inyo na ang mag-aasta kayo, akala ninyo kung sino kayo. Yes. Magandang hapon sa inyo mga kasama. Nandito naman si Kuya Gus nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Hoy, ano na? Ha? Ano na nangyari ha? Bakit may mga ganto? May pagtatanggal? Bakit may ganon? Ano bang gusto talaga nitong mga ito? Sabi ni Aling Leticia. Ano ho ba talaga ang kagustuhan nito? Bakit mayroong mga pag-aalis? Ha? Matapos tanggalin si Bibi Sara sa NSC, Palacio, natatakot na. Question mark. Posible bang magdeklara ng martial law? Ayan ang mga katanungan ng ating kababayan. Kaya ito si Chikadora, mayroong balita sa atin. Pero syempre, bago natin simulan natin talakayan sa reaksyon, sang like, sang share, all good sa po tayo dyan. Kaya like nyo ang video at share. Ngayon, ano bang yung sitwasyon noon? Meron bang pangyayari noong gantong bagay, pagtatanggal ng NSC? Nangyari na ho ba ito noon? Ewan ko lang ho. Bakit ngayon ay nangyayari? At ang sabi, talaga bang ang taong bayan ay mag-aalsa? Sabi ni James. Hindi ko rin sure, no? Pero ang nababalitaan ko, James, merong mga peaceful rally. At yung mga ibang mga kababayan natin ay sasama raw dito sa peaceful rally. Sasama raw dito. Ngayon, ano ba talaga ang kagustuhan ng peaceful rally na yan? Malalaman ho natin yan sa January 13. January 13 ho sa Liwasang Bonifacio. Kung kayo ay nakasubaybay lagi sa ating channel o lagi nababanggit yan kung anong araw ang peaceful rally ng INC. Ito na. Ano ba ang balita mo dyan, Chikadora? Ipasok mo. Muli nga bang mangyayari ang bangungot ng nakaraan? BBM, posibleng magdeklara ng martial law anumang oras. Ito ang kontrobersyal na tanong at panawagan ng former NTF-ELCAC chairman at physician na si Doc Lorraine Badoy matapos ang controversial Executive Order 81 kung saan binalasa ng Pangulo ang mga miyembro ng National Security Council. Partikular na ang ginawa nitong pagtatanggal bilang miyembro ng nasabing organisasyon si Vice President Sara Duterte, mga dating Pangulong si Rodrigo Duterte, former President and Pampanga Representative Gloria Arroyo at dating Pangulong Joseph Estrada.
Ayon sa executive order na nilagdaan ng Pangulo, bukod sa tinanggal ang mga nooy Pangulo at kasalukuyang Vice President ng bansa, magiging miyembro na lamang ng Konseho ng National Security Council ang mga kalihim ng ahensya ng Pilipinas, katulad na lamang ng DFA, DOJ, DND, DILG, DOLE, PCO, Office of the Executive Secretary, maging ang National Security Advisor. Tila mamimili rin daw ng ilang magiging miyembro ng National Security Council si Pangulong Bongbong Marcos kahit pa private citizens ang mga ito. Bukod raw sa nakapagtataka na puro kaalyado ng Pangulo ang mga nasabing miyembro ng National Security Council, mukhang kaduda-duda raw ito. Batay mismo sa naging pahayag ng former NTF-ELCAC chairman. Ay mismo kay Dr. Lorin Badoy, posibleng mangyari nga raw muli ang kinatatakutan ng taong bayan na muling magkaroon ng batas militar sa bansa. Dahil ito rin daw ang ginawa ng ama ni Bongbong Marcos na si dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. kung saan taong 1966 tinanggal bilang miyembro ng National Security Council ang kanyonoy vice-presidente na si Fernando Lopez. Nako. History repeat, ika nga sabi ni Aling Jessica. History repeat, ganon din pala dati. Kaya nga napatanong tayo, nangyari na po ba ito dati? Eto nga, meron palang balita rito na dati pala, meron mga ganyang bagay. Aba, mukhang nakakuha ng ng estratehiya, sabi ni Aling Gloria. Mukhang ginaya yung ginawa. Ayan ho ay mga bagay-bagay na dapat yung malaman. Seryoso ito, sabi ni Kuya James. Seryoso yan, Kuya Goods. Oo, bakit aalisin si BP Sara sa NSC? At bakit yung mga naging bahagi ng Republika ng Pilipinas o nanungkulan, inalis din? At bakit yung dating Vice President na si Lopez, ganun din? Ano nangyayari? Baka nga. Ang sabi ni Aling Ledesma, baka nga. Oo, baka maghain sila ng... hindi ho natin alam yan. Baka mamaya, may sumagot yan dito. Matapos tanggalan bilang miyembro ng National Security si Bibi Sara at mga dating Pangulo. Doc Loren Badoy, naniniwala ang posibleng mangyari matupad ng martial law. Magpatupad ng martial law. Naku, mahirap ho yan. Pag nagpatupad ho siya ng martial law dyan, marami ho makakalaban yan. Hindi lang Pilipinas. Sabi ni Kuya Jun, hindi lang Pilipinas. Baka mamaya makialam din. Kuya Jun, ano ba yung sinasabi mo? Ano to ba yan? Hindi pa sure si Kuya Jun siguro. Baka lang. At siyempre, ang mga taong bayan, alam na ho yan. Yung mga martial na yan. Sino ba humananaig? Ang mga sambayang Pilipino o sila? Diba? Ganun lang kasimple, sabi ni Aling Margarita. Kuya Gus, ganun lang kasimple yan. Kung gusto nila. Pero, may aalma dyan. At si Aling Margarita naman, sino ba yung mag-aalma dyan? Yun ang sabi niya. Diba? Mga taong bayan, ika nga. Diba? Hindi na ho bata yan mga yan. Marami na rin ho ang mga nakakaalam pagdating sa mga martial law. Taga Mindanao, alam na nga ng taga Mindanao yan eh. Baka hindi nga umabot sa Mindanao yung kung halimbawa lang ho na magkaroon ng ganyang mga bagay, usapin, ayon dito sa video. Baka hindi umabot sa Mindanao yung deklarasyon na yan, sabi ni Kuya James. Bakit? Naku po. Ultimo bata, merong ano to ni tirador. Ultimo bata, may tirador, hawak-hawak, naglalakad. Baka hindi baka yung mga taga Mindanao pa ang lumus. Sabi ni Kuya James, Kuya James, relax ka lang. Relax lang. Easy ka dyan, boy! Si Kuya James, tuloy na nga natin to. Na matapos lamang ang ilang taon, nagdeklara ito ng martial law at namuno ng higit sa 2 dekada na siyang pinaniwalaan ng maraming netizen na itong panahong ito ay siyang panahon kung saan nilimas raw ng matandang Marcos ang pera ng taong bayan. Para sa ilang netizen,
Hindi na raw banta sa buhay ni President Marcos Jr. ang tila pinoproteksyonahan ng ilang mga tao na nasa likod ng Executive Order 81, kundi maging ang kanilang di umano'y personal na interes at galit kay Vice President Sara Duterte matapos ang di umano'y naging remarks ito kung saan kapag may nangyaring masama sa kanya, ipag-uutos raw nito sa kanyang taong pinagkakatiwalaan na isunod sina Ferdinand Marcos Jr., Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez na tila nag-ugat matapos hindi pansinin ng NSC, NBI, PNP at AFP ang nooy naging badya o pagbabanta maging ang panunubo na kitilin ang buhay ng Vice Presidente. Narito at panoorin ang buong tapang at revelasyon ng former NTF-ELCAC Chairman, Physician Doctor na si Lorraine Badoy, kung saan isiniwalat sa publiko na matapos tanggalin bilang miyembro ng National Security Council sina Vice President Sara Duterte, former President Rodrigo Duterte, dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Arroyo at dating Pangulong Joseph Estrada. Bongbong Marcos, posibleng araw bang sundan ang yapak ng ama na siyang nagpahirap sa buong bansa? Narito't panoorin ang full video. Hello, Ayan na, may ads lang ha. Eh, yung mga binabanggit na yan, alam na ng mga tao yan. Oo. Alam na ho ng mga tao. Oo, yung mga ganyang bagay. Kasi naranasan na ho nila yan eh. Oo. Diba? Ano ba ang sabi? Eh kung halimbawa, kang kagustuhan lang daw di umano ay sila lang, sa pwesto, sabi dito ni Aling Margarita, sa pwesto na naman ang pag-uusap dito. Eh hindi ho papayagan ng sambayan ng Pilipino yan. Yan ang makabulahang sagot ni Aling Margarita. Hindi papayagan, magdedeklara sila, eh hindi ho papayagan. Tuloy na natin to ha. Kaya ba tinanggal si VP Sara sa konseho? Ito lamang ang ilan sa mga katagang binitawan ng maraming netizens matapos ang kontrobersyal na Executive Order 81 kung saan nireorganisa o binalasa pa ni President Marcos Jr. ang National Security Council na nooy binubuo ng Vice Presidente at mga nakaraang Pangulo ng bansa. Kinulantang ng Malacanang ang taong bayan kahapon kung saan inilabas nila ang nasabing EO81 kung saan December 30 pa nang pirmahan ni President Marcos Jr. ang Ibig sabihin, December 30 pa, ibig sabihin planado talaga. Kaya pala may nababanggit dito si Doc Badoy, no? Abangan na lang daw ng ating kababayan kung kailan daw yan. Kaya naman pala, may nabanggit din dito si Atty. Harry Roque. Ang sabi dito, pagtanggal kay BP Sara, member ng NSC, BP, maaaring maging Pangulo. O, kita mo? Diba? Maaari talaga kasi sa kagustuhan. Pag naging kagustuhan ng sambayan ng Pilipino at naging boses at yung mga sambayan Pilipino ay lumabas na. Sabi ni Kuya Mark dito. Wala hong magagawa itong mga nakaupo na to. Kahit magkampi-kampihan pa dyan sila, wala ho. Napakarami ho na sambayan Pilipino. Bukod pa dyan. Siyempre, pag nagpasaklolo, halimbawa, at marinig na mga kaalyado at kaibigan ni Tatay Digong, baka mamaya sumaklolo pa yung mga kaibigan niya sa karatig bansa. No? Yan lang ho yung mga bagay-bagay siguro. Merong nakikitaan kasi repeat na history ika nga Pero hindi nga bulag ang ating kababayan Wala na hong ganong takot ang ating kababayan, sabi ni Aling Mary Grace dito. Wala na. Pag sinabing ganyang mga bagay, naku po. Wala na. Alam na ng tao ang anong gagawin nila. Tsaka, hindi naman ho, sakop lahat nila kung ano yung mga pag-iisip ng mga uniform, mga men in uniform. Meron pang ilan-ilan na sa kanila sumusuporta, pero halos lahat ho. Mga retired generals, mga nagsasalita na, yung mga religious group nagsasalita na. Sino ho ba mangingibabaw? 1 tao, 5 tao, 3 tao, 4 na tao, 20 ka tao, o sa milyong-milyong
o tao ng Pilipinas? Sino ho? Isipin nyo. O, tuloy natin to kaya Attorney Harry Roque. Ano ba meron dito, Attorney? Ay may posibilidad talaga na magkaroon tayo ng bagong presidente itong bagong taon ng 2025. Pero sa kasaysayan ng Pilipinas, bagamat binibigyan natin importansya ang people power, alam natin na yung dalawang presidenteng nasisante, si Presidente Marcos Sr. at si Erap Estrada ay nasisante dahil din sa malaking papel na ginawa ng ating militar. At yung unang pagkakataon nga ay noong 1986, ang tawag natin people power, pero wag natin kakalimutan na ang nagdeklara na sila ay hindi na rerespetuhin ang chain of command ay yung si FVR bilang head ng PC INP, ano ba tawag sa kanila doon? Philippine Constabulary, at saka si JPE bilang Defense Secretary. No? At nung panahon naman ni ERAP, ang mga bumitiw at hindi na kumilala sa chain of command ay si Angie Reyes na Chief of Staff at saka si Oli Mercado na Secretary of Defense din. So, ang tanong, meron kayang posibilidad na ang military ay gaganpan muli ang kanilang katungkulan sa ayon sa ating saligang batas na sila ang magpoprotekta sa taong bayan? Well, hindi ako magre-rely sa crystal ball. Kung hindi, subukan nating suriin kung meron ba talagang mga bagay-bagay na magbibigay dahilan kung bakit ang ating mga kasundaluhan ay gagampanan ng kanilang papel bilang protektor ng taong bayan. Unang-una, ano ba ibig sabihin ng protektor ng taong bayan, protector of the people? Siyempre, ang pinaka-obvious dyan, kung talagang lalabagin mo talaga ang karapatan ng pantao. At siyempre, alam naman natin na sa 13 of January, magkakaroon ng napakalaking pagtitipon, hindi lang ng iglesia, kundi lahat-lahat ng mga puwersa na nagkakaisa para magkaroon ng katarungan, no? At pagtutol nga doon sa impeachment ni Inday Sara Duterte. No? So sa tingin ko, ang pinakamadali na magkaroon ng papel muli ang ating militar kapag gagawa ng paraan. Ayan, nabanggit ni Attorney Harry Roque na magkakaroon ng malawak ang peaceful rally. May venue ng INC. Ayon dito may nag-comment dito. Region 1, Bigan. Ito po yung mga lugar-lugar kung saan yung venue ng peaceful rally ng isang religious group na INC. So, Region 1, Bigan. Region 2, Iligan City. Region 3, 4A NCR, Liwasan. Region 5, Legazpi. Region 6, Iloilo City. Bacolod City. Region 7, Cebu. Region 8, Ormoc. Zamboanga City, Butuan City, Cagayan de Oro City, at Davao City at Palawan. So, yun po yung mga lugar-lugar na magkakaroon ho ng... ayun po yung venue na kung saan tawag dito, idaraos yung peaceful rally. Nabanggit ko ulitin ko venue ng ANC rally. Comment po yun sa akin. Region 1, Bigan. Region 2, Iligan City. Region 3, 4A NCR, Liwasan. Region 3, 4A NCR, Liwasan. Region 5, Legazpi. Region 6, Iloilo City, Bacolod City. Region 7, Cebu. Region 8, Ormoc, Zamboanga City, Butuan City, Cagayan de Oro City, at Davao City, at Palawan. Yun po yung mga venue ng peaceful rally na mangyayari sa January 13. Tuloy natin to ng administrasyon na hindi matuloy or guluhin yung mga rally na yan. So, ingat po kayo. Ang prediction ko po ay baka gagawa sila ng mga hakbang para wag matuloy yung rally na yan. Kasi alam naman natin sa mulat-mula, kasama sa kanilang script ay dapat matanggal ang Inday Sara bilang Vice President. Kung ang taong bayan sa dalawang venues, sa Liwasan at sa Luneta, sa Metro Manila, at 8 pang venues all over the Philippines, ay magpapahiwatig na tutulo sila sa impeachment, hindi nila magagawa yon. Napakalaking balakid sa kanila na hindi matanggal si Vice President bilang Vice President dahil nga gusto nung tambaluslos na magpresidente. So sa tingin ko, talagang gagawin nila ng lahat para matuluyan. Kaya, kung ako si tambaluslos at natatakot ako na mawawala yung pagkakataon ko maging presidente patapos kong busugin ang mga congressman, talagang gagawa ko ng paraan para mapigil yan. At nandyan yung posibilidad na habang nagpupulong ngayon ang National Security Council, no, na tinanggal ang vice presidente at ang dating mga presidente bilang miyembro, dati po kasi yan,
sa National Security Council, kasama ang Vice President, kasama ang mga dating presidente. Pati po nung panahon ni President Duterte, no? Si Leni Robredo umupo bilang miyembro ng National Security Council kasi National Security Council naman talaga dapat walang politika-politika dyan. No? Pero ngayon, tinanggal nila, obviously, ang kadahilanan, ayaw nilang maupo ron si VP Sara at ang kanyang alyado na si GMA na isang dating presidente. Now, bakit nila hindi pa uupuin doon? Kung ang kanilang interest talaga ay yung seguridad ng bansa. Well, ang aking naiisip, hindi seguridad ng bansa ang pinag-uusapan doon, seguridad ng Marcos regime. At yung posibilidad na dapat palitan ng tambaluslos ang susunod na presidente. So, ingat po tayo. Dahil kung ako si tambaluslos, matapos kong busugin ang mga congressman, matapos kong pakainin din ang mga senatong, ay nako, bubuyuin ko ang Marcos Jr. Magmarsyalo ka kaya? Sabihin natin na talagang meron talagang magtatangka na buwagin ang iyong gobyerno, patalsikin ang iyong gobyerno, magmarsyalo tayo para hindi matuloy ang rally na yan. Pag nangyari po yan, tignan nyo kung anong nangyari ngayon sa South Korea. Yun ang ginawa ng presidente. Mas mapapabilis po ang pagtalsik kay Marcos Jr. pag kayo nagmarsyalo. Guaranteed po yan. Dahil alam na ng Pilipino na ganyan din ang ginawa ng ama ng Marcos Jr. Magdeklara ng marsyalo, pinadlak ang Kongreso at naging diktador nga sa sumunod na 20 taon. At kapag ginawa niyo po yan, tingin ko isa yan sa pamamaraan na baka tumugon ang militar sa kanilang katungkulan na protektahan ng taong bayan. Dahil alam nila na ang marsyalo hindi talaga yan makakabuti sa taong bayan. So, yan po yung aking unang assessment. Kung gusto nilang mapabilis ang bagsak ng administrasyon itong Marcos Jr., magmarsyalo sila. At tingnan natin kung anong mangyayari. No? Now, pero bukod doon, meron ba mga kadahilanan talaga para ang militar ay tumugon sa ganyang katungkulan? Well, makikita natin ang sagot dyan dun sa mga open letters na in-issue ng mga retiradong mga militar. Ayan. Unang-una, no? Ano ba yung mga issue na linabas nila? Ang naalala ko, mga 3 at 4 na open letter yan. Yung isang open letter... Ayan, may ads lang, ha? So, yung mga open letter na yan, yan ay patunay na sumusuporta itong mga retired general kaya Tatay Digong at kay BP Sara. So tuloy lang natin to. Bago. Ito yung pagtutol nila sa budget ng 2025. Yun. Siyempre, malapit sa puso ng mga militar yung nawalang 28 billion para sa kanilang retirement fund, saka yung nawalang 15 billion para sa AFP modernization. Now, dahil doon, alam na this. Kaya ito si Kapitan ay galit na, ha? Pakinggan natin kung ano kanyang sinabi rito. Talagang nanggigigil na to si Kapitan ano ba nga problema, Kapitan, at talaga na mga sobrang pagkaasar mo dito sa mga nakaupo ngayon? Pasok natin to. Ubusan tayo. Kung gusto nyo, ubusan tayo. Mas marami kaming matitira. Kasi matitinong Pilipino, marami. Nakita ko. Mas maraming matinong Pilipino kaysa sa walang yang Pilipino. At tong bansa na to, hindi kinakailangan dumami pa ang mga walang yang Pilipino. Lilipunin namin ang mga walang yang Pilipino. Kaya kayo mga Pilipino na matitino, be sure na meron kayong lakas ng loob na lumabas. Ipaglaban ninyo ang demokrasya ninyo. Hindi yung mga mangingibabaw ang kasamaan, mangingibabaw ang mga manyak, mga durugista, mga magnanakaw, plunderer. Ha? Sila pa kayo may katwiran? Hayop ka. Okay, so ang dapat lang sa mga ma-advise ko sa mga tao na pumupunta sa kalsada, ayusin ninyo. Ano ba ang sigaw ninyo? Kaya isa lang ang sigaw. Isa lang ang sigaw. May sisigaw dyan. No to impeachment, Inday Sara. No to impeachment. O pagkatapos nun, di wala na impeachment. Paano? Gusto niyo, may ambisyon pa kayong magkaisa? Ang unity, meron pa kayong paniniwala magkakaisa
ang Sara Duterte at ang Bongbong Marcos. Ano yan, love team? Ay, anong nasa utak ninyo? Pagkakaisayin ninyo, kita nyo, nagbumurahan na nga eh. Nagsasabihan ng mga patayan eh. Anong nasa isip ninyo? Nasaan planeta kayo? Nasaan Pilipinas kayo? Sorry ha. Pero yung mga nag-iisip na pwedeng pang pagkasundin yung dalawa na yan, hindi na. Ang isipin ninyo, paano aabante ang Pilipinas? Ay, nako. Kaya, hindi pwedeng sabihin ninyo, no to impeachment, tapos nun, wala lang. Hindi. Because yung utak ng mga yan, hindi pwedeng yung pagkatiwalaan. Yan sila nagsimula eh. Sila nagsimula, tandaan nyo, 2 years ago, unit team, taas-taas sila ng kamay, holding hands. Meron pang umaten sa kasal, nagpakito pa ng tweetams pa sila. You know, tapos nun biglang binanata ng pinainan ng 125 million. And then ang sama pala na intensyon. Mula pa eh. Nasa isipan na nila tanggalin ang Sara Duterte, patayin ang Sara Duterte. Tirahin ang digong. Yun na lang isipin ninyo. Ang digong Duterte, ha? Yun lang sa 5 presidenteng dumaan ang nagsabi ilibing. Regardless, tumahimik na kayo mga Pilipino. Let's move forward. Let's move on. Naging presidente yan eh. Ipalibing yung tatay sa libingan ng bayani. Yan lang si Digong. Anong isusukli mo? Hayop ka. Hayop ka. Hindi makapilipino, hindi ugaling tao yung ginawa-gawa mo. Ipapa-ICC mo yung tao. Gagamitin mo yung init ng ulo ng ibang tao. Gagamitin mo yung, sasakyan mo yung mga ibang tao na iba yung agenda. Komunista, o mga drug lord, sasakyan mo yan para ICC, habulin yan, habulin. Tapos wala kang magagawa. Hayop ka, wala kang kwentang tao. Yun lang isipin mo yung tatay mo na ang tagal-tagal. Ang tagal-tagal na nandiyan sa Ilocos, hindi malibing-libing, ilang presidente dumaan, tapos nun palilibing ni Duterte. Wala kang kwentang tao, wala kang utang na loob. At hindi yun ugaling Pilipino. Taragis ka. Hayop yun eh. Kaya pagka umikot ang gulong, ako mismo ipapahukay ko yan. Ha? Inday Sara, wag na ikaw. Wag na ikaw, ako na lang. Papahukay ko talaga yan. Kung kinakailangan magpadala ng bako, papakayod ko yung nicho mo, ng tatay mo. Hayop kayo. Ayan, may ads ha. Talagang mainit na po talaga si Kapitan Dado dito. Pakawalang niya kayo. Kayo yung gumawa ng kalokohan. Kayo yung nagsimula nito, ng gulo ng Pilipinas. Na dapat ang ginagawa mo, ha? Yung pangako mo, BBM, tinupad mo. Yung bigas na 20 pesos, yung 1 milyon na kada taon, pabahay. Nasaan na? No? Yung maharlikapan, nasaan na? Yung PhilHealth, nasaan na? Nagbenta ka pa ng ginto. Nasaan na? Yung kayamanan ng tatay mo na sinasabing pamamana sa taong bayan na ang daming binudol, ang daming umasa doon. Nasaan na? Hayop ka. Tapos yung independent foreign policy na wala tayong kalaban, itutuloy mo kay Duterte. Anong ginawa mo? Naglagay ka ng base militar dito. Ginawa mong magnet ang Pilipinas. Hayop kayo. Sinira mo yung armed forces. Ginawa niyong bayaran ang armed forces. Kaya kami nagagalit eh. Hindi ganyan ang armed forces. Hayop kayo. At kahit saan nyo daanin, hindi pwedeng kayo pa may katwiran. Lahat kayo. Presidente, down the line, congressman, senator, mga kabinete, AFP, PNP, kayo pa may katwiran. Hindi, taong bayan ang may katwiran. Tandaan niyo yun. Taong bayan ang may katwiran. Kasi yung pagiging nandyan nyo, yung kapangyarihan ninyo, yung existence ninyo, whatever the level, yung dapat na nandiyan kayo ay dahil sa taong bayan. Never, wala kahit anong isipin mo, rason. Ba't ka magkakaroon ng presidente ng Pilipinas? Dahil may taong bayan na kinakailangan
alagaan, arugain at saka i-lead. Anong gagawin mo? Wala eh. Ginawa mong gago eh. Kayo mga congressmen, dapat kayo gumagawa ng batas. O nasaan yung batas ng ano? Nasaan yung batas ng ROTC? Nasaan yung batas ng death penalty? Nasaan yung lahat ng mga batas na kinakailangan? Panay kayo imbestiga? Mga animal kayo, contempt kayo ng contempt. Nasaan galing yung kapangyarihan ninyo? Sa taong bayan. Pinadapaw lang kayo ng kalabaw. Kayo mataas panlipad ninyo. Kaya babawiin namin lahat yan. Kahit magkapatayan tayo, magkaubusan tayo ng lahi, babawiin namin yang pinahiram lang namin sa inyo na ang mag-aasta kayo, akala ninyo kung sino kayo. Hindi pwedeng tatakutin nyo kami, magmamarsyalo kayo, gago. Marsyalo. Hindi nyo ba mga kababayan naintindihan yung marsyalo is a power that we lent them. Is a power that we allow the president to use when he feels like using it. Hiniram lang niyan sa atin. Tayo ang may power. Tapos matatakot kayo mga kababayan. Abay, huwag kayo matakot. Magdeklarya ng martial law. Makakatikim yan ng martial law ng taong bayan. Subukan mo, BBM, magdeklarya ka martial law. Subukan mo. Makakakita kayo ng martial law ng taong bayan. Because yung power namin mas malakas kaysa sa inyo. Hiniram mo lang. Kunyari, ang binigay lang namin sa inyo from A to D. Ha? From A to K. A to K. Kaya yung L hanggang Z nasa amin pa. And you cannot think of anything else. Kasi kami alam namin. Yung kapangyarihan namin. Kung makaasta kayo, kala ninyo kung sino kayo ah. Ano, matatakot kami? Ano, matapang kayo kasi nandyan yung armed forces para sa inyo? Hindi. Mahati yung armed forces kung hindi sila magbuo na kakampi sa taong bayan. Mahati ang armed forces. Yan ang tandaan nyo. Ano tingin nyo? Lahat ng armed forces bayaran? Walang prinsipyo? May mga pamilya rin yan. Hindi, kaya kayo mga babayan, huwag kayong matatakot sa mga nangyayari. EO 81, tinanggal ang vice president. Tinanggal yung mga presidente. Kung di ba naman bopol yan eh. O, praning na praning, takot na takot. Gusto niyang, babaguhin mo pa, ang tagal-tagal ko nang sinasabi sa mga nakaraang kong vlog. I-convene mo na yung National Security Council. Aba, hindi mo kino-convene. Ngayon babaguhin mo yung sangkap. Gago ka pala eh. Akala mong galing-galing mo. Sinong loko-loko ang nag-advise sa'yo? Ha? Ikaw naman, loko-loko ka rin. Pipirmahan mo ang EO 81. Sinong tinakot mo? Alam mo ba kung bakit merong national security? It's a council. It's a council. And you put in the right people with security clearance, with the right thinking, the right minds, who will give you advice. Para saan yung advice? Because it is about national security. Yung future ng taong bayan. Kaya nga kayo may ganyang power eh. And then, here you are, tatanggalin mo yung vice-presidente mo. Gago ka. Si Duterte, tinanggal ba si Leni? Kahit aanga-anga? Tinanggal ba? Hindi. Kahit nilalabanan niya si Duterte, tinanggal ba niya? Hindi. Because you need in the Security Council all the minds so that you will get the right advice. Because right there, you smack in the middle of it, you are the president. You will hear all the advice and then you will have to decide. You will have to weigh. Tatanggalan mo ng dating presidente. Ba't? Magaling ka na ba? Naka-2 taon ka pa lang. Yung mga dating presidente naka-6 na taon. Yung isa dyan naka-9 na taon. Buhay pa. Oh, si Gloria. Kahit ma-advise ka niyan sa I am sorry. Ha? At least masabi mo, I am sorry. Gago ka, tanggalin mo sa National Security Council. Eh yun na experience na I. Yan mga kasama, kita nyo naman. Ha? Kaya sinasabi ko lagi sa inyo eh. Kayo ho ay lagi nga ang tabay sa ating vlog ha. Ito ho yung mga kaganapan ngayon. Meron na ho talagang ibang boses. Marami na ho ang nagsasabi na subukan. Kagaya ni Captain Dado, di ba?
Mabigat yung pahayag niya na yun. Diba? Kaya kayo, lagi nga tabay, huwag kayo magpapahuli sa mga issue, balita at reaksyon ng bayan. Hanggang sa muli. Bye-bye!